Titignan yung all possibilities na ano ba ang possible liabilities ng Philippine National Police, hindi lang ng QCPD, kung may pagkukulang ba tayo sa maintenance. On the way na, tinawagan ko na. Andiyan na. Sinampahan na ng kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide ang pulis na driver ng police car na nasangkot sa aksidente noong Biyernes sa Payatas, Quezon City. Sinasabing galing sa Station 15 ng QCPD. Ang sasakyan, lulan ang 6 na person under police custody o PUPC na ihahatid sana sa Quezon City Jail para sa kanilang commitment order na mangyari ang insidente. Ayon kay Quezon City District Traffic Enforcement Unit Chief, Police Lieutenant Colonel Geoffrey Lim, sinisilip nila ang lahat ng anggulo upang malaman ang dahilan ng trahedya kabilang ang mechanical failure at human error. Based po dun sa mga initial statement, na lose control po yung driver natin, nahirapan siya kasi gumewang na yung sasakyan, and allegedly may naramdaman silang kabig doon sa sasakyan po. Para matiyak na magiging patas ang investigasyon, kinuha na aniya nila ang serbisyo ng maker ng sasakyan upang masilip kung saan nagkaroon ng problema. Pina-undergo po natin siya ng inspection sa third party para, actually Toyota po ang nagkakandak ng technical inspection para malaman natin kung ano talagang naging problema ng sasakyan. Hindi rin naman aniya nagpapabaya ang QCPD dahil regular ang kanilang ginagawang check sa kanilang mga mobility. Naging practice din po namin sa QCPD, especially our logistics officer under the guidance po namin DD, to inspect lahat po ng mobility. Monthly po nagkakaroon kami ng inspection as to the roadworthiness po ng sasakyan. And also po yung mga different police stations, they are required to conduct PMS po, regular PMS sa mga sasakyan po. Ipinag-utos naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang malalimang investigasyon sa insidente. Sa nasabing aksidente, 5 PUPC ang nasawi. As to the result po, blunt trauma sa head and yung 4 po ay blunt trauma sa trunk. Yun po yung result ng medical po natin. Sir, kung nakaposes ba sila nung nandun sila yung mga PUPCs? Pag nagta-transport po, it is the protocol po because they are under police custody. Nakaposas po sila. According po sa station commander, nakaposas po sila na magkakatabi. Magkakadugtong po. Pumalag naman ang PNP sa mga espekulasyon na sinadya ang aksidente. Katunayan, malubhang pinsala din aniya ang tinamo ng 4 na pulis. We are still conducting po thorough investigation para malaman talaga natin yung circumstances dun sa pangyayari. But para po sa kaalaman ng lahat, yung pulis po natin, hindi po sila hindi sila walang injury. Actually, pag babasahin po natin yung mga results ng medical, grabe din po yung natamo ng ating mga police officers. Especially yung isa po na 7 yung ribs ang fractured. So, yung isa po hindi pa rin nakakausap because of the trauma siguro. Yung isa po ay dumudugo until now yung kidney. Kabilang sa mga kasong kinakaharap ng mga nasawing PUPC ay theft, drugs, robbery at grave threat. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.